Okay, sige. So, basic calculus naman tayo. Continuation lang. Nasaan yung pen ko? Where is my pen? Ito pala. Continuation lang nung sa nauna. Ah, di ba yung unang discussion natin is about limits. So, basically, substitution lang yun. Introhan muna natin bago tayo dun sa malupit na part. So, ulitin natin. Ito, itutuloy ko lang yung iba na hindi natin nasagutan. Limit as x approaches to 2 of 4 times 3x. So, hindi ko na isusulat dito yung long method. Pakita ko na lang paano siya. Basically, sa substitute mo na lang. Long method, I mean, yung ilalagay mo pa kung yung hahatiin mo pa yung limits, di ba? Kung pang sum or difference, so paghiwalayin mo, ganun. Pag quotient or spread ako quotient, paghiwalayin mo rin. Ito, erekta na natin. Substitution lang naman yun eh. 4 times 3x. 4 times 3x. Okay, so di na natin gagawin yung limit of 4 as x approaches 2 times limit of 3x as x approaches 2. So, pampahaba lang yun. Yun lang yung tamang process. Pero pwede mo naman siyang gawing sagutan agad ng nakaganito. Yung 2, palit mo na yan sa x. Ayan. So, 3 times 2, that's 6. Or 4 times 6. Ayan. 6 times 4, that's 24. Ayan. So, yun na yun. Yun na yung limit niya. Ayan. O, isa pa. Isa pa tayong hindi nasagutan. Tatlo pala to. Bago tayo tumungo sa exciting part. Limit of x as x approaches to 1 of 3 times 2x plus 4. Hirap talaga isulat nitong 2. Ayan. Ayan naman, hindi magiging straight. Multiply mo lang. 3. Substitute mo na lang. 2 times x. Ang x ay 1 plus 4. Ilan yan? 2 times 1. 2 times 1, that's 2. Plus 4, that's 6. Diba? O 6 times 3, that's 18. Finally, may isa pang part, may isa pang case. Nasaan yung pang pan ko? May isa pa, substitution lang din. Yung, limit as x approaches 1 of x over x plus 5. Direct substitution, x palitan ng 1, x palitan ng 1 plus 5, 1 over 5, that's 1/6. Ganun lang yun. Ganyan siya kapag masasubstitute mo. Dito na tayo sa next part. Yun lang yung madaling part. Ito na yung hirap, sabi ko. Di na siya mahirap, pero maproseso lang. So, sige. What if ito naman yung binigay na limit? The limit x approaches to 9 of ito, x minus 9 over square root ng x minus 3. That is equal to, okay, what if nag-substitute tayo? It will be 9 minus 9 over square root of 9 minus 3. Okay, so 9 minus 9, that's 0. Square root of 9, 3 minus 3, that's 0. Ano sagot dyan? 1 ba yan? Hindi. 0 over 0, isa to sa mga deadly sins sa math. Kala mo 1 yan, pero marami pang kasama yan. Pwede rin infinity over infinity. Yung buong sulat ng infinity. Yan, infinity over infinity. Meron ding 1 raised to infinity. Ano pa ba? Infinity minus infinity siguro. Pero ito yung mga common. 7 yan sila. 7 deadly sins. So may 4 pa. Ito lang kasi yung common. At 0 raised to 0, yun din pala. 0 raised to 0. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4. May 3 pa. Nalimutan ko yung 3. Basta, sige nga, search nga natin. Infinity
Indeterminate forms ang tawag natin. Search ko lang. Ayun. Ayan. So, ito yung mga tinatawag natin indeterminate. Ayan na. Pag nakakita ka ng ganyan, and here is the standard list of indeterminate forms. Ito, 0/0, infinity over infinity. Ito pa pala, infinity times 0. Infinity minus infinity, 1 raised to infinity, 0 raised to 0, at infinity raised to 0. Ito yan sila. Tandaan mo yan. Indeterminate forms ang tawag dyan. Indeterminate. Okay, pag ganyan, ito na yung ginagawa natin sa limit. Minomodify na natin siya. Kapag nakakita ka ng square root na katulad niyan, magiging x minus 9. Di ko na isusulat yung limit ng paulit-ulit ha. Pakita ko lang yung process na to. Alam mo naman na yun. So, pag ganyan, nakakita ka ng may radical, ang gagawin mo dyan is imumultiply mo siya sa conjugate niya. Paano pag sinabi natin conjugate? Sa complex world kasi, nasan yan? Sa complex world, meron tayong ganito. A plus bi, A plus bi, ayan. So, ang conjugate niya is A minus bi. Okay? So, parang ganyan din. For example, ang square root ng x minus 3, ang complement niyan is, papalitan mo lang yung sign ng gitna. Square root ng x plus 3. Ganun. Kahit alin dyan, pwede mo palitan kasi ang goal naman dyan is matanggal mo to. Tapos, meron din tayong identity na dapat alam dito. Okay? Another, dapat may identity kang alam. Yung difference, a difference of two squares, na pag nakita ka ng a squared minus b squared, okay, that is just the product ng sum and difference. Ayun, ganyan. Paano yun? Kailangan kasi natin ito eh. Ito, parang ganito yung hitsura kasi ng conjugate, di ba? Kapag nag-multiply yung conjugate, ang mangyari, yung isa mas square, yung isa mas square din. Parehas silang mas square. Yun yung maganda. For example, dito. And also, bakit natin minimultiply? Pag minultiply kasi natin, same sa yung conjugate niya sa numerator at sa denominator, di ba parang nag-multiply ka lang din naman ng 1? X plus 3. O yan, di ba 1 lang yan? Pero, ang pag-multiply mo ng 1, may pagbabago. Okay, pero kung di ba pag nag-multiply ka ng 1, parang wala lang nagbago. Okay, pero dito may magagawa ka dun. Sa pag-multiply mo ng 1, in terms of yan, yung conjugate ng nasa denominator, matatanggal mo yan. Ang goal mo kasi is matanggal mo yung indeterminate form niya or maging 0 yung denominator. Okay? So, ganun. O, ito, FOIL method. Yung taas, ay yung baba. Yung baba, madali lang eh. Ito yun, no? A minus B, A plus B. Diba? A minus B, multiply mo sa A plus B. So, that is equal to A squared minus B squared. O, ito, A, ito B. So, ito, magiging square root of x squared. Eh, ang square root of x squared, ayan, cancel to eh. Di ba pag square root, parang naka-square yan. Eh, ang square root, parang naka-raise to 1/2 lang yan eh. Erase mo sa 2. Pag ganyan mo, multiply mo yung exponents, di ba? 2 times 1/2, 1 na lang yan. O, kaya mawawalan na ng mawawalan ng root yung x. Yan yung maganda dyan. X na lang to. Square root ng x squared times x. Ayan. Tapos ito ay minus 9. Tama? Negative. Tapos 3 times 3, 9. O, yung kabila, ito yung may mangyayari. So, ito, by product rule, by FOIL, x times x square root of x times square root of x, plus 3x minus 9 square root of x, tama? X times x square root of x, tapos x times 3, tapos ito,
Negative 9 times square root of x, negative 9 square root of x. Mhm. Tapos, 9 times 3, 27. At least, pag ganyan, magsi-zero pa ba yan? Tignan natin. 9, tama ba? Okay. Tingnan natin. May mga cancel kasi tayo dyan eh. Matatanggal natin tong x minus 9 dyan. So, paano? Ha? Tama diba? X minus 9, square root ng x plus 3, 3 times 3, 9. O, tama. Tanggalin ko lang to. Ano tayo matanggal? Calculator. Calculator. Eraser. Wait lang. Nasaan? Okay. Ayan. Tama. Wait lang. We don't need to expand this na pala. Makikita mo na kasi dun eh. Ata. Ah, etong top, hindi mo na kailangan i-expand yan. Hindi mo na kailangan i-FOIL method pala yan. X plus 3. Ayan. Hindi mo na kailangan i-FOIL yan. Doon kapag final mo, ibabalik mo lang din. Pero yung baba, na-express mo na in terms of x minus 9, di ba? O, ayun, tanggal na yan. Tanggal ni x minus 9. Ano natira? Ang natira ay square root ng x plus 3, di ba? Natanggal yung x minus 9. Kasi kapag in-expand mo pala, in that case, may case kasi na pag in-expand mo, masisimplify siya. Meron naman pag in-expand mo na hindi. Kaya dito tayo sa as is. X minus 9 lang yung pinalabas mo. Palalabasin mo si x minus 9 sa baba para makancel yung x minus 9 sa taas. So basically, ang kailangan mong makancel talaga dyan is kung saan naka-approach yung limit. Ganun. Yan, x minus 9. So dapat may lalabas kang x minus 9 na makakancel. Kasi yun yung nagpapa-zero eh. 'Di ba? Yung 0 of 0 nyo. So ayun. So square root ng ano to? 9 plus square root ng 9, that's 3. 3 plus 3, that's 6. Tama ba? Ayun. So 6. Hopefully clear yun. Tawag natin doon, rationalizing the denominator. Ayan. Ano sunod to? Sige. Sunod. The limit as x approaches to 2 of 3 minus square root ng 2x plus 5 all over x minus 2. O basically, kailangan mo mapalabas si x minus 2. Now, saan mo naman siya i-multiply? Kung saan may square root, mo siya i-multiply. So, ito. In that case, yung denominator yung ni-rationalize mo. Okay? This time, yung numerator naman kasi siya yung may square root. Oops. Ano yun? Naging ganun. Okay. This time, yung denominator, yung numerator naman, I mean, multiply mo siya sa conjugate niya. 3 plus. Minus yan eh. Multiply mo siya sa conjugate niya. Times 2x plus 5 all over. Ganun din. Multiply mo lang din. Both yung numerator and denominator. Again, siguro dito,
Tignan natin kung mapapalabas mo yung x minus 2. Tignan natin. Sa top, dapat mapalabas mo yung x minus 2. So, 3 times 3, alam na yun, 9. Copy the sign, minus. Then, ito, 2x plus 5. O, yun, di ba kapag square root, in-square mo. So, yung loob na lang yung matitira. Ayun, nilalabas mo x minus 2. Ayan, 3 times ano? Minus 2x plus 5. X minus 2. Sige. Ayan, okay na tayo dyan. Tapos yung baba ay, yung product lang nila, x minus 2. Tapos, 3 plus square root ng 2x plus 5. Yun na kasya. Lagay ko sa baba. Okay, simplify natin tong taas. So, that will be 9 minus 2x minus 5. Ilan yun? 2x minus 5. 9. Ito, ma-simplify mo yun, di ba? 9 minus 5. So, that is, oops. 9 minus 5, that is 4. So, that is negative 2x plus 4. Tama? Or, kapag ipa-factor out mo yan, lalabas mo si negative, ano na lang, dito ko na lang siya ilagay sa taas para hindi ko kailangan ulitin yung ano. Ayaw talaga. Ayan. Dito tayo maglagay. Di ba pag sinimplify yan, maging 9 minus 2x. Negative 2x, tas negative 5. Okay. Pag simplify pa lalo yan, 9 minus 5, that is 4. So magiging, ano na to? 9 minus 5, so negative 2x plus 4 to. Pag sinimplify mo. Oh, pero ayaw mo nang may negative sa unahan. Kailangan mo mapalabas yung x minus 2 din. So, kailangan factor out mo buo si negative 2. Pag i-factor out mo si negative 2, lalabas mo sa negative 2, ito positive x. Tapos yung baba, magiging negative 2 na. So, pag ilalabas mo si negative 2, x, negative 2 lang pala. Ayan. So, ang matitira sa baba, loob ay x minus 2. Tama? Kasi pag binalik mo, negative 2 times x, negative 2x, negative 2 times negative 2, that's positive 4. So, ayun. May napalabas ka na x minus 2. Diba? So, ayun. Yun na yun. Ayan na yung tapos na exciting part. 3 plus square root ng 2x plus 5. Ayan. Mhm. Oh, tanggal na yan. Negative x minus 2. X minus 2. Ang natira sa baba ay simplify ulit. Ano natin? Rewrite natin. Negative 2 over 3 plus square root ng 2x plus 5. Again, yung 2, palitan mo lang. Yung x, palitan mo na lang yan agad. Palitan mo ng 2. That will be negative 2 over 3. Simplify na natin to. 2 times 2, 4. Plus 5, 9. Square root of 9, that's 3. Tama. So, negative 2 over 3 plus 3, 6. Or negative 1. Negative? Negative talaga siya? Oo, ano. Negative, no? Wait lang. Papaisip ako. May tanggal ba ako? Tama nga. Negative nga. Negative. Negative sagot niya, diba? Ayun. Hindi ko nalagay yung negative sa answer ko. Kaya nagtaka ako. Negative 1/3. Ayan, tama. Ayan. Ganun siya. That's problem. That's problem na pala. Oh, limit. Again, the limit.
as ano naman to, x approaches to 3 of ano, square root ng x plus 1 minus 2 over x minus 3. Ayan. Pag ganyan ulit, multiply mo lang ulit siya sa conjugate niya. Nakikita ka naman eh. Alam mo na yan kapag ano, check mo muna pala kung mag 0, 0. O 3 plus 1, 4, square root ng 4, 2, 2 minus 2, 0. 3 minus 3, 0. So, ayun, indeterminate form siya. Ganon din yung nasa itaas. Pero yan, always check mo muna kasi baka hindi naman pala indeterminate form. Magko-conjugate ka. X plus 1 square root ng x plus 1 plus 2 na to. Or square root ng x plus 1 plus 2. Ganun. Okay, simplify. Itong taas, magiging ano na lang, x plus 1. Tanggal na yung square root, di ba? Then minus 2 times 2, that's 4. Number yung baba, x minus 3. O yun, kita mo na pala, x minus 3, oh. Kita mo na yung taas, magiging x minus 3 yun. X plus 1 plus 2. Yun na yan. O, yung taas, simplify na natin to. X plus 1 minus 4, di ba? X minus 3 yun. Dito na natin isulat. X minus 3. X plus 1 minus 4. That's x minus 3. Di tanggal sa x minus 3. Kasi ito tatandaan mo, yan dapat yung matanggal. X minus yun. So, ano na lang natitira? Natitirang value natin ay 1 over square root ng x plus 1 plus 2. Yan na yun. Yan na yung bagong limit. Limit as x approaches 3. Kung papalitan mo yan ng value, 1 over square root ng 3 plus 1, that's 4. Square root ng 4, that's 2. Diba? 2 plus 2, that's 4. Ayun. And now, we're done. Ayan. So, hope clear yun. Ganun. Ginawa natin. Rationalization ng either numerator or denominator. Kung saan banda na may radical. Ganyan ginagawa natin kapag indeterminate form. Nagpo-fall sa indeterminate form after plugging in the values. Yung isa din natin na plug in pero expected naman na natin yun. 3 plus 1, 4. Square root ng 4, 2 minus 2, 0. Tapos, 3 minus 3, that's 0. Ay, hindi pala yan. Ito pala. So, 2 times 2, 4 plus 5, that's 9. Square root ng 9, 3. 3 minus 3, 0. 2 minus 2, 0. So, ayun. Hope clear yun. Gemchem na lang. Tanong na lang kung mayroon.